Davao. Super Ricky, good morning. Super Francis, good morning. No? Daghang salamat sa inyong kayo naghihatag sa mga to explain kanya to ang imong nisgutan earlier. Oo. Nakaposisyon na ang Davao Light and Power Company, sir, karon sa Island Garden City of Samar kagahapon. I think na mga ceremonial nga nahitabo. Unsay mga kaganapan kagahapon dito, sir? Wala ba nagka-question po ang Nordeco bahin sa inyong gibuhat kagahapon? Sige sir, kahapon man gud no aduna tay activities February 25. Ang sheriff sa kanang RTC Regional Trial Court sa Panabo Branch 4 took possession sa katong distribution asset sa Island Garden City of Samal na operated by Nordeco, no? Formerly operated by Nordeco, and lawfully turned over ang possession and control sa mga asset sa Davao Light and Power Company. Ang turnover adto pursuant to siya sa ruling sa trial court tung niaging January 23, 2026 na nag-grant sa Davao Light's application to obtain the possession of Nordeco's asset sa kanang Island Garden City of Samal. So ang sheriff likewise nag-serve sa notice to vacate with the writ of possession tung February 19 sa Nordeco. Sa gipadala na to giadtuan sa sheriff sa opisina sa Nordeco. So katong gahapon hitabo sama sa gino ko earlier, kuan na to siya kana ganing for the formally turned over na possession sa mua sa sheriff na nag-issue or nag-implement sa katong ginatawag nato na writ of possession. Pero Sir Fermin, ato ipaklaro sir, kinsa rin na nag-iya aning mga assets sir? Di ba sa Nordeco man ni sir? Yes sir, Nordeco tinuda siya nagalagay sa Nordeco. So aduna tay balaod na Republic Act 12144 and aduna tay mga kanang mga lakang nagibuhat para natin smooth transition sa pagbalhin sa kanang Davao Light dito sa franchise na sa gina-operate currently sa Nordeco. Kay namo ang balaod man god naghatag sa tuan or nagkuan sa tuan o naghatag sa tuang franchise area sa Nordeco kaning entire Davao del Norte o Davao de Oro na area. So mo to atong kay tungod na atay mga panag-story naon tatay requesta na mag-storya or mag-sit down, no, mag-meeting sila ha. Unfortunately daghan sila po napos sila mga lakang na legal, and unang-una dito kapila mi nagsulat po sila ha. Nag-mention sila na ilang i-discuss sa board, ilang i-discuss ilang lawyer, and kami po nagpadala po ni o kanang sulat na nag-inform sila ha, na willing mo palit silang asset. Now, kaning lakang na ginabuhat nato kay konsidera na di sila pa magkipag sit down, no, maparestorehan ang transition, nag-file tao katong kanang kaning matawag nato na amo tong nanay mga na-issue na kanang writ of possession, no, kay i-turn over na sa ato mga asset nila. But kani siya ang korte decide ani para maka-operate na gid fully ang Davao Light, especially that ang Davao Light katagan po sa ERC, no, o kanang provisional CPCN. Para mo ka provisional CPCN mo ni siyang atong barag kanang binang CPCN, Certificate of Public Convenience and Necessity, wherein kita gi-allow na ta sa ERC na mo-operate dito sa franchise area sa Nordeco karon. Pero with the refusal sir sa Nordeco Samal, bayaran na to sila ani sir? Actually sir, mo to dapat na nagsiling ko ta sila ha, mo tong ato ang lakang unang gibuhat kay para magsigutan kay na-mention ako earlier, naghatag ta og kanang sulat ko sila ha, na nag-mention ta na willing ta mo palit silang asset, and mo tong nag-request ta og kanang meeting sila ha para magsigutan. But unfortunately ingon nila do na mo sila lakang na mga legal panlalakang na ginabuhat. So ingon nila hulaton sa nato ang katong ang resulta, no, sa mga ilahang mga i-file ng mga petition, especially din sa Korte Suprema. Now mo to nag-file ta og katong repository na katong posisyon dito sa Korte sa Panabo
traktate para ma-issuehan tao katong writ of possession. Mhm. Since nga nanay issue sir no nga rito posisyon karon sa bahin sa Davao Light and Power Company, kaning supply sa kuryente karon sir sa Samal, gikan na ni sa Davao Light karon nga karong mga panahon na. Currently sir, kay ang Samal manggod is dili pa connected sa Mindanao grid, no, kay tungod manggod naputol mga ang ato ang kable din ha. So kay karong karong atong December nag-install na tato og kanang mga submarine cable, but still dili pa gyapon sila connected sa grid nato kay tungod aduna pa tay mga infrastructure na gina-develop, no. Buhat pa tang mga natin substation na itukod pa di na sa Samal, but siguro mahitabo na siya inam mga 2 ka bulan gikan karon, then hopefully mapuli energize nato na siya. Kasi currently ang Samal Mangod is being provided by supplied by kanang Mindoro Grid, inatawag nato Mindoro Grid Corporation. Naana sila na karon sa Samal, and katong pag-took over nato sa ilaha, kita pod na ate kontrata na sa Mindanao kanang Mindoro Grid Corporation. Mo na siyang ga-supply currently sa Samal Island nato, sa Igacos karon. Pero Sir Fermin, naamanggoy contention sa Nordeco, ang ingon ni Nordeco nga base sa desisyon sa Supreme Court, wala sila gitanggalan og prangkisa. Ang gibasihan nila sir ang kining coexistence sa Iloilo 1, 2 ug 3 electric cooperatives og more power nga in one franchise area pwede nga daghang kooperatiba ang mag-operate. Kini ba sir nagpasabot ba nga bugtong ang DLPC na lang ang mahimong distributor sa Samal? So karon manggod kay ang possession manggod ilahang asset giturn over sa tuwa sa kanang RTC sa sheriff na, no. Upon request, upon katong notice na gi-issue sa court sa RTC Canabo Branch Office. So motingon ako ganina na it was kanang lawfully turned over ang possession and control of the asset nila sa Davao Light. Subot pasabot ang Davao Light sige daog mag-operate dito. Now regard atong i-mention mo sa Korte Suprema, atong tan-awon kung ang tan-aw na to ang katong unsa ang di-file sa Korte Suprema. I think they are filing for a temporary restraining order, no. Sa layman's term lang na nato na, no, now to technical, but layman's term request for TRO because kina-question mo gud nila ang validity sa Republic Act 12144. Now karon base pa dito sa giingon sa Korte Suprema na valid ang katong balaod na mag-expand ang franchise area sa Davao Light dinha sa Davao del Norte and Davao de Oro. Kini sir, nanawag ko kagahapon naatay kanang physical office na sa may sitio kay Mito sa may Barangay Miranda. Ang question sir Fermin, kay na ang katong mga kami ang mga user sir sa isa Nordeco Samal, ibutang nato na pa billing sa previous month. Paunsa na mo isulbad sir, bayaran gyapon na mo sa physical office sa Nordeco Samal or unsay mahitabuan ni sir? Tama to yung mo. Si Super Ricky ni, no? Yes, sir, no? Ikaw ba ito taga-sama, sir? Tama? Tama Ako ba? taga Del Norte ko sa Nordeco Yes, sir. sa Del Norte po Super Francis Sir Fermin. pero ka Del Norte ko. Del Norte pa rin, Super Francis. Oo. Anyway, sige, tama to yung munin, sir, na atay ka ng opisina na kanang service center giputan din na sa Babak District, no? Sa katong gitawag na to na Igacos Commercial Center. Tapos ado na po tayo hotline number na gibutang para matawagan anytime sa mga customers. In fact, karon naay panawag po sa mua na mga concerns sa ilahang linya. Ato na pong gi-attend. So going back sa mong question, sir, no, unsa ba buhaton sa mga customer sa nanaa sa Igacos. So tama to ay katong panahon na nag-start tong siguro butang nato para mas maklaro sa ato lang siguro nato, sir, no, natong katato February 1 hantod yesterday Nordeco pag ito siya katong yesterday. So ang gikan hapon, no, pag take over na mo, pag turn over hantod sa katapusan ang double light na to siya. So pasabot katong mga sa Nordeco na mga bill or kanang
ipasa sa mga customer din na dapat pag ito nilang bayaran. Kay sa due man to para sa Nordeco. Now, katong for sa Double Light, lahit po to siya na case kay nag-take over magumong sa atin yesterday, mga around 11 o'clock ato to siya na nagsugod, padulong sa sunod na billing cycle na to, motoy sa Double Light na nila bayaran. So, moving forward also, definitely kita naman ang asset, no? Sa masigyo na ko ganina na lawfully turned over the possession and control sa said asset. So, pasabot, kami na gina mag-operate na nila. So, any concern nila sa kuryente, amo na din nila itadangan. Okay. Pero, Pero, Sir? oo, sorry sir, halagan so kami clarification kay mga consumer man gud Sige na, no worries, sir. Oo. Ang mahitabuan ni Sir Fermin, ang ibutang nato sa power rate karon sa Nordeco Samal, mas mahal man gud unya pag take over ninyo. Does it mean nga i-implementar na pod ang rate sa Davao Light sa Samal nga 11 kapin for the month of February onwards? Sir, ang rate mo ganito pag sa kanaog na, correct. Sa kanaog na sa month to month, depende sa katong napalit na to na supply sa kuryente. So, sa masingon mo na medyo taas ang presyo sa Nordeco kumpara sa mga opisina. So, kung ma-receive na nila ang next billing cycle, buta na to sa March na gina siya most likely, no? Ma-receive nila ang mga bill. So, kung unsa tong rate na na-receive sa mo ang current franchise, maupod ang rate na ma-receive nila. So, but pasabot, I expect yun na aduna na gina siya pagkunhod kay medyo magod taas po ang current na rate sa current service provider na asa sa Nordeco, no? So, expect na aduna gay kanang significant na impact for kanang pag-ubos sa rate sa mga taga Igacos. Okay, kay Super France. last na lang sir, no, kay so natay pagpasabot ani sir matag barangay siguro sa mga konsumante, no, sa or di ba or house to house pag mahitabo ani kay hinumdum ko kaniadto magod nalibog ang mga tao sa part sa Nordico sa una kay naay Nordico CDA o naay NIA. Nagbayad Yes. sa CDA pero ang problema ang NIA na ila. Wasa ka sinabot. Oo, nalibog mi ba? Basig iyan na po mahitabo karon sa contention sa Double Light ug sa Nordeco Samal. Oo. Dili. Ani sir, allow me to explain, no? Una-una ko itong na-mention mga house to house. Yes sir, in fact karon aduna gyud mga tao na anado na tayo mga house to house mga pagabuhaton. In fact, we were invited by Vice Mayor Chang, no? Na muapil sa ilang mobile session karon dinha sa Samal gihapon para nag-mention sa mga aduna mangud sila mga constituents or mga taga-Samal na daghang mga pangutana so gi-invite nila karon sa dito para maghatag og pulong-pulong and maghatag ta matubag ta sa mga pangutana sa mga customers din sa Igacos karon. Now, ang naapod tayo laing team karon nag-aadto sa mga different barangays karon. Gahapon mga unom ka barangay sa tuan nato at pulong-pulong punta na may baluta together with the sheriff and dito bagat to mga pangutana sa mga customers. So sa again, no, naado na tayo mga pagabuhaton na house to house or mga pulong-pulong na mga per barangay. So naka-schedule na siya sir and we are closely coordinating with the associations of barangay nato din sa Igacos. Now, aduna po tayo ka ng mga mutuyok or muadto na mga meter readers kay kinahanglan nato basahon ang metro, especially kay kami magsugod. So dapat kung pila mo nagsugod, mo to atong reading and hanto sa katong cycle kung kano sa siya i-bill. So naapot tayo mag house to house with nato mga tao dito karon para mo tan-aw sa mga metro and mustorya po sa ato ang mga customers dito sa Samal. So again, no, salamat kanin po sa inyong higayon nag-ihatag karon at least ma-explain nato and daghan tagapaminaw na mga yung nagapaminaw sa Samal sa inyong stasyon karon sa Samal. So salamat kayo ani higayon at least aware sila na aduna tayo magtuyok na mga personahe. So you can verify po, no, kanang mga personahe nato nanay mga ID, nanay mga uniform, natay kanang kanang hotline number kung gusto na i-verify para manigurado sila. Kung okay lang sila, kisultin ako 0919-057-3572. Pwede na tawagan na siya na numero kung gusto na i-verify or kung gusto nila i-validate ang kung tinuod ba na ito personahe na mo. So naka-uniform na sila.
Tapos sir, mag-ingon ko sa inyo mo balik lang touch ako gamay sa gamay Mm. mention mo sa supply. Tama to, again balik ko na ako ang current supplier dito sa Nordec sa Igapos mo pud atong gamiton currently. In fact na atay kontrata na sa ilaha subot pasabot kami na ang ilahang kaistorya dili na ang Nordeco na nami kontrata starting at midnight ganina no. So ang napud may mga team karon sa among mga engineers linemen nagatuyok sa area karon na putol sa mga punuan na duol sa linya sa kuryente. So ang nakita mo na mo na initial problem sa linya din sa Igacos that fully vegetated magud ang mga area. So duol sa linya sa kuryente daghang mga punuan. So moto sa massive ang ato ang gibuhat na mga trimming karong panahon na para ma-reduce nato ang outages. But hoping again sa tanan nagpaminaw sa ato karon dili ni siya overnight may tabo na Yes. once mo take over ang double light wala na brownout may tabo, wala na kanang mga problemang may tabo no, especially ba sa linya sa kuryente. But among paningkamutan na ma-minimize ma-lessen ato na siya kay currently ang Samal is isolated gihapon aduna siya ang atong ginagamit na kuryente din naga-supply is kanang Mindoro Grid Corporation or MGC ni kinatawag nato. Now hopefully duha ka bulan gikan karon ma-connect na nato tong submarine cable o ma-energize na nato ang submarine cable. So di po ta mag-worry. Ang pinaka-critical point atong submarine cable is that ang installation mismo niya. So mga nadungog nila karon i-confirm ko na to na nakita na po nila sa social media na aduna gid tay kita na sa social media na naay kinabutang na mga kable. Tinuod to amo atong kable tong December to siya na-install. So anytime 2 months from now we're hoping na fully energized na nato na siyang linya na. And kana isang linya na to sir no sa na kable kuha na siya it can accommodate kanang ang currently manggod ang Samal na sa mga 10 to 15 megawatt. So atong gibutang dito na linya can accommodate 5 times na sa capacity or sa requirement sa katong current requirement sa Igacos karon. Subot pasabot dako na siyang load, so pwede na siya kung daghang mag-invest din na maka-expect na dili na siya magproblema na linya. Yun, Alright, pohon. Sir Fermin, salamat kay Sir Hasimong Oras. Salamat, Sir Fermin. Salamat po kay Sir Ricky And welcome to Sir, Samal. Sir Francis. Salamat po sir. Sige. Super Radio